Germs, good morning, good morning, good morning. Maulang umaga ngayong January 9. Woo! Unang ulan natin ngayon 2024. Ano kaya nangyari? Hindi tayo updated sa weather ngayong umaga. Tsaka ngayong linggo, ano ba, may bagyo ba tayo? Hindi tayo nanonood ng balita kaya wala tayong alam sa weather. Di bale, since kaya naman natin mag-video, wala naman na masyadong patak ng ulan. Parang ambon-ambon na lang. Hindi naman na siguro masisira yung GoPro natin. Tsaka yung charger natin, ayun. Kalaban natin sa pagbablog natin ay itong ulan. Kasi, di ba nga, hindi na waterproof yung GoPro natin. Kasi mayroon tayong microphone na ginagamit. Mayroon tayong adapter na ginagamit. Naka-open na yung mga slots niya. Kaya wala na tayong waterproof gaming na GoPro. Kaya pag maulan talaga, sobrang lakas, hindi talaga tayo makakapag-vlog kasi masisira lang yung GoPro natin. Sayang. Anyway, since maulan nga ngayong umaga, tapos hindi pa tayo nakakapag-record ng bagong video natin about sa mga payo ni Kuya Germs, sige, officially, welcome po kayo dito sa ating episode 11 ng mga payo ni Kuya Germs. Ano nga ba yung mga dapat nating iwasan sa kalsada kapag ganitong umuulan? Kasi pag umuulan na ganito, yung hazard natin sa kalsada mas lalong dumadami. Ayan, kagaya niyan. Marami tayong mga hazard na nade-develop kapag nababasa yung kalsada. Unang-una na dyan, yung mga guhit. Yung mga lane markings natin, mga pedestrian lane na hindi naman rubberized or di ko alam kung anong klaseng material yung gamit sa pagbuo ng mga lane markings natin. Ito kagaya nito, rumble stripe. Ito mga arrow lane markings. Hindi natin alam yung ano. Hindi natin alam yung mga material. Ito yung may ano dito, may nakabulagta kanina. Ayan yung isa sa mga naging hazard sa kalsada kapag basa. Lane marking. Okay? So dito sa mga lane markings natin, especially sa mga pedestrian lane natin, di ba minsan paliko tayo? Di ba minsan kapag galing tayo sa intersection, for example ito, tapos kakaliwa tayo or kakanan, madadaanan natin yung pedestrian lane na yan. Ako minsan na-experience ko kapag lumiliko ako, minsan parang dumudulas yung likuran ko. Dumudulas yung unahan, dumudulas yung likuran. So dapat nating iwasan dyan yung sudden acceleration natin kapag dadaan na tayo ng mga lane markings or yung mga pedestrian lane na kagaya nyan. Yung tipong nakatagilid yung motor mo tapos mag-accelerate ka ng biglaan, iwasan natin yan. Or yung sudden brake, yung bigla kang pepreno na nasa lane markings, yung gulong mo nakatungtong yung gulong mo sa lane markings, iwasan natin yan kasi less yung kapit ng gulong natin sa mga lane markings na kagaya nyan. Nakakainis, lumalakas yung patak ng ulan dito. Kanina okay na nakakapag-vlog na tayo ng maganda-ganda bigla namang lumalakas yung ulan dito sa baba. Ay, kawurat. Pangalawa sa mga nagiging hazardous na area na dinadaanan ng mga motor natin ay yung mga tiles na nasa kalsada. For example, pupunta ka ng mall, tapos yung kanilang parang loading area or yung kanilang unloading area may mga tiles, tapos yung mga umaakyat doon, although hindi naman talaga direktang tinatamaan ng ulan yung area na yon, yung mga umaakyat doon tsaka mga pumapasok doon, nadadala nila yung tubig ulan. Tapos yung mga putik-putik, alikabok, nadadala nila dun sa mga tiles na yon. Ito, kagaya nito. Noong nakarang araw may sumemplang dito. Itong tiles na to dito sa, ayan, yung nadaanan natin. Tiles kasi yon dito sa may Tendesitas. Noong nakarang araw merong sumemplang dyan. Kasabay ko, on the wave yata yung motor niya. Na-outbalance siya kasi nadulas yung dalawang gulong niya, dumulas. Ewan ko, bigla yata siya nagpreno or bigla siya nag-accelerate dun sa area na yon. Nawalan siya ng balanse. Kaya yun yung mga dapat nating tandaan kapag dumadaan tayo sa mga ganong klaseng lugar or mga ganong klaseng pavement. Huwag tayong basta-basta mamemreno, huwag tayong basta-basta magpapatakbo ng matulin, huwag tayo basta-basta nag-accelerate kasi especially sa tiles wala talaga tayong kapit na makukuha dyan kapag basa. Kaya ingat-ingat lang dito sa lugar na to, sa may Tendesitas, dun sa dinaanan ko kanina.
Okay, isa pang delikado na mga nadadaanan natin sa kalsada ay yung mga metal plate. Ito, kagaya nito dito sa may paglabas natin ng Tendesitas. Ayan, oh, dalawa yan. Isa, tapos yun dito. Dito. Ayan, dalawa. Sa mga lugar na mayroong mga kinukumpuni na mga linya ng tubig, linya ng internet, linya ng kuryente, may mga ganyan. May mga ganyan na nakalagay, mga metal plate. Diyan, tuyo o basa ang metal plate na yan, sobrang delikado yan. Bukod sa hindi stable yung bagay na yun, kasi ano may butas yun sa ilalim, lumulubog yun, lumulundo. Pag apak mo pa lang doon, pag gulong mo pa lang doon, parang mawawalan ka na ng balanse. Nagbabago yung surface niya, lumulundo. Tapos pag nagulat ka, bigla kang mawawalan ng balanse. Tapos syempre, pag nagulat ka, automatic yun, mapapapreno ka. So ang tendency, madudulas yung gulong mo, and then sisemplang ka or tutumba ka. Ngayon mas delikado kasi umuulan. Mas nagiging hazardous yung metal plates. Kaya ako personally, iniiwasan ko talaga yung mga yan. Wala naman kasi tayo magagawa dyan dahil matagal yung mga gumagawa ng mga ganyan. Inaabot ng buwan bago matanggal yung mga metal plate na yan sa kalsada. Okay, isa pang nade-develop na hazard na pag-uulan-ulan ay yung mga lubak. Mga lubak. Kalaban kasi ng asfalto natin ay yung tubig. So nagkakaroon tayo ng mga tubig ulan. Syempre umuulan Kaya nagkakaroon ng mga damages yung mga pavements natin, yung mga asfalto natin kagaya nito. Dahil yan sa tubig. Plus dagdagan natin ng mga dumadaan na mabibigat na truck, bus, at kung ano-ano pa. Ayun, kahit sabihin natin everyday ka dumadaan sa lugar na to, kapag umulan ng magdamag, kapag umulan ng matagal, hindi ka pwedeng maging kampante sa dinadaanan mo kasi overnight nagkakaroon ng development sa mga lubak-lubak yan. Ayun, kagaya nung nadaanan natin kanina, malubak na yon, hindi na pantay yung pavement, pero mas gagrabe pa yun overnight kapag madalas daanan ng mga truck kagaya nito. Mabibigat, tapos syempre ang dami nilang truck na dumadaan dyan, kaya wala, talo talaga yung asfalto natin. So kung madadaan man kayo sa mga lugar na may mga stagnant na tubig, yung mga parang may mga parang naipunan, ayan, iiwasan ninyo yan. Iiwasan ninyo dahil panigurado nagdevelop na ng mga mga pothole yung mga yan. Lumalakas yung ulan dito. Lumalakas yung ulan dito sa floodway, hayop. Nag-aalangan tuloy ako dito sa GoPro ko, baka masira, baka last vlog ko na to. Sana hindi pa. Okay, tingnan nyo dito. Ayan, may mga stagnant na tubig dyan. Either malalim yung lugar na yan or may lubak. Ayan, may mga metal plate. Okay na, medyo maliwalas na dito sa floodway. Doon lang pala sa taas, medyo mahangin lang. Okay, sunod natin na nagiging hazard yung mga kapwa nating sasakyan. Pag maulan kasi, malakas ang ulan or kahit tipong mahina lang, yung vision ng mga kapwa natin driver nababawasan. Kahit sabihin natin 4 wheels or mga naka 2 wheels kagaya natin, nababawasan yung vision natin, nababawasan yung clarity pag observe natin sa kalsada. Ganon din naman sa mga naka 4 wheels kasi yung windshield natin or kahit itong helmet visor natin, nagkakaroon ng mga tubig-tubig, mga na-stack na tubig sa visor natin, sa windshield ng sasakyan. Although may wiper naman sila, tayo wala. Pero kung sobrang lakas kasi ng tulo ng tubig ulan, ganun pa rin yun, bawas na bawas pa rin yung vision ng kapwa natin motorista sa kalsada. So kapag maulan, mag-signal tayo or pwede mag-hazard. Ewan ko kasi sa iba kung bakit ayaw nila ng hazard kapag umuulan. Although nakabukas naman yung ating taillight, pero mas maganda meron pa rin tayong additional na visibility sa kalsada. Ayun nga yung sinasabi ko, yung hazard light natin, paganahin na lang natin, especially kung sobrang lakas talaga ng ulan. Kung hindi naman, kung ganito lang naman yung ulan, okay lang, magdahan-dahan na lang tayo. Pag ako kasi personally ito kagaya nito, yung side mirror ko, ayan, may stock na siya ng mga tubig-tubig na ganyan. Hindi na ganun ka-clear yung vision natin sa side mirror kasi may na yan parang medyo may mga tubig-tubig na yan. Tapos pag nailawan pa yan ng headlight ng nasa likod natin, mas lalo pa yan lalabo kasi yung sasabog kasi yung reflection yan. Etong mga ganito,
yung may mga delivery truck ng kagaya nito, tapos may mga nakausli na mga bakal. Minsan mas mahaba pa dyan. Kapag umuulan, hindi natin masyado mapapansin yan. Kahit sabihin mong meron siyang nakabitin na sako dyan, hindi natin masyado makikita yan. Kaya sobrang delikado kapag umuulan. Okay germs, dagdagan na lang natin yung mga payo natin. Okay germs, kaya may papayo ko sa inyo tuwing gantong pagkakataon na maulan or kahit ambon-ambon lang, dagdagan natin yung pag-iingat natin sa kalsada. Kasi hindi natin masasabi, hindi natin malalaman yung pwedeng mangyari sa atin kapag nagpabaya tayo sa kalsada. Pag nagpabaya tayo sa mga sarili natin, pag nagpabaya tayo sa safety natin, hindi natin alam yung masasagupan natin na hindi magandang pangyayari sa kalsada. Kaya ingat-ingat lang tayo, especially sa mga mahabang biyahe dyan, mga delivery rider natin dyan, mga MC taxi natin, mga tagahatid sundo natin dyan, kagaya ko. Ingat-ingat tayo sa kalsada, huwag tayo masyadong pagmamadali gawa ng ayan, baka tayo ay mapahamak. Okay germs, maraming salamat sa inyo. Magandang araw ulit. Happy January 9 sa mga deboto. Good luck po sa inyo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Maraming salamat. Jeprox out.